Tatlo sila. Mga 2 talampakan ng taas. Hindi sila bata. Hindi rin sila matanda. Iba ang muka. Civil engineer ako sa isang construction company sa Cebu. Ang trabaho ko ay mag-survey ng lupa, mag-plan ng foundations, mag-oversee ng construction. Lahat ng desisyon ko ay base sa data, sa measurements, sa siyensya, hindi sa mga kwentong bayan, hindi sa mga pamahiin ng mga matatanda. Kaya nang sinabihan ako ng aming site foreman na huwag daw galawin ang malaking punso sa gitna ng lote, ang bagong residential project na ina-assign sa akin, hindi ako nakinig. Engineer, talagang huwag po nating galawin yun, sabi ni Mang Ferdy. Seryoso ang muka. Matagal na iyang punso doon. Kilala ng buong barangay. Mang Ferdy, nasa gitna ng lote iyan. Kailangan nating alisin para sa foundation. Schedule tayo. Bukas, tatanggalin na natin yun. Tumingin siya sa akin ng matagal. Tapos tumango. Yung uri ng pagtango ng taong sumusunod pero hindi sumasang-ayon. Hindi ko binigyan ng importansya yun. Kinabukasan, Lunes ng umaga, ipinaalis ko ang punso. Malaki ito. Mga 3 talampakan ng taas. Makapal ang damo sa ibabaw. May lumang puno ng Madre de Cacao sa tabi na parang nagbabantay. Nag-angkat kami ng backhoe. 2 oras, wala na ang punso. Patag na ang lupa. Normal na ang umaga. Normal na ang tanghali. Pero bandang 3:00 ng hapon, nagsimula ang mga bagay. Si Junior, isa sa aming mga laborer, 22 taong gulang, malusog, walang sakit, biglang natumba. Wala siyang sinagkang kahit ano. Naglalakad lang siya sa site, tapos bumagsak. Parang may tumulak sa kanya mula sa likod. Dinala namin siya sa ospital. Sinabi ng doktor, normal ang lahat ng test. Walang medical explanation sa pagbagsak. Pero hindi na nakabangon si Junior ng gabing iyon. Nanginginig, nilalagnat, 38, 39. Parang mabilis na tumataas ang lagnat. 1 oras lang, mataas na agad. Kinabukasan, isa pa. Si Dodong, 30 taong gulang. Parehong sintomas. Biglang nahilo, bumagsak, nilagnat. 3 araw, 3 na. Pumunta si Mang Ferdy sa akin. Hindi na siya naghintay na tawagin ko siya. Engineer, sabi niya. Mababa ang boses. Seryoso ang muka. Nakikita na ng mga tao sa site ang mga bagay. Anong mga bagay? Sa gabi, kapag overtime tayo, may nakakakita ng maliliit na ilaw sa lugar kung saan naroon ang punso. Parang mga kandila. Gumagalaw. Tinitigan ko siya. Mang Ferdy, putol kong salita. At si Junior, nang tanungin ko siya kung ano ang nangyari bago siya natumba. Sabi niya, may nakita siyang maliit na tao sa tabi ng bako. Nakatingin sa kanya bago siya bumagsak. Matagal kaming nagtinginan. Huwag kayong mag-overtime ngayong gabi, sabi ko. Uwian na lahat ng 5:00. Umalis si Mang Ferdy. Nakita ko sa kanyang muka. Hindi siya nagulat sa aking sagot. Parang inaasahan niya yon. Nanatili ako sa site ng gabing yun. Hindi ko alam kung bakit. Baka curiosity. Baka gusto kong patunayan sa sarili ko na wala. Baka, hindi ko alam. Nanatili lang ako. 8:00 ng gabi. Tahimik na ang site. Wala nang ibang tao. Wala nang ingay ng kagamitan. Umupo ako sa aking field office. Isang maliit na temporary na istruktura sa gilid ng lote at naghintay. 1 oras. 2. Wala. Sabi ko sa sarili ko, wala talaga. Imahinasyon lang ng mga tao. Stress sa trabaho. Pagod. Tapos, 10:00, nakita ko ang ilaw. Sa lugar kung saan naroon ang punso. Kung saan patag na ang lupa ngayon, may maliit na ilaw. Hindi ito flashlight. Hindi ito insekto. Maliliit, madilaw, parang kandila, pero walang kandila. Parang lumutang lang sa hangin. 1 ilaw. Tapos 2. Tapos 3. Nakatayo ako. Kinuha ang flashlight ko.
Lumakad patungo sa lugar. 10 metro ang layo ko nang huminto ako. Nakita ko sila. 3 sila. Mga 2 talampakan ang taas. Hindi sila bata. Hindi rin sila matanda. Iba ang muka. Hindi ko ito mailarawan ng tama sa salita. Parang tao pero hindi. Nakasuot ng damit na parang gawa sa dahon at lupa. Nakatayo sa eksaktong lugar ng dating punso. Nakatingin sa akin. Hindi ako gumalaw. Hindi rin sila gumalaw. 5 segundo. 10 segundo. Tapos, ang isa sa kanila, nasa gitna, nagsalita. Hindi Tagalog. Hindi Cebuano. Wika na hindi ko narinig kailanman. Pero ang tono, alam ko ang tono. Galit. Napaatras ako ng isang hakbang. Tapos isa pa. Tapos, tumakbo ako. Kinabukasan, pumunta ako sa pinakamatandang tao sa barangay. Si Lolo Sebio, 72 taong gulang. Mahina na ang katawan, pero malinaw pa ang isip. Kinuwento ko ang lahat, ang punso, ang mga nagkasakit, ang nakita ko kagabi. Pinakinggan niya ako ng buo. Walang imik, walang expression. Nang matapos ako, matagal bago siya nagsalita. Gaano kalaki ang punso? Tanong niya. Mga 3 talampakan ang taas, malaki. Tumango siya. Matagal na yun doon. Sabi ng mga tao, matagal na. Hindi nila alam kung kailan pa nagsimula. Ibig sabihin, matagal na silang nandoon. Matagal na nilang tinitirhan ang lugar na yon. Tumingin siya sa akin. At pinalis mo sila nang walang babala, nang walang paalam, nang walang kapalit na tahanan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang dapat kong gawin? Huminga siya ng malalim. 2 lang ang magagawa mo. Una, humingi ng tawad. Tunay na tawad. Hindi para sa trabaho mo. Hindi para maayos ang construction. Kundi dahil mali ang ginawa mo. At alam mo yon. Pangalawa, magbigay ng bagong tahanan. Huwag punso. Hindi mo na maisasauli ang punso. Pero may paraan. May puno sa lote ninyo. Oo, lumang puno ng akasya sa gilid. Doon, mag-alay ka doon. Asukal, bigas, itlog, at humingi ng pahintulot na gamitin ang lupang iyon. Hindi lang basta sabihin, iparamdam mo. Ginawa ko ito ng gabing yon. Mag-isa. Walang kasama. Pumunta ako sa puno ng akasya sa gilid ng lote. Inilatag ang mga alay, asukal, bigas, 3 itlog. Lumuhod sa lupa. At nagsalita ako, malakas para marinig, sa wikang hindi ko alam kung naiintindihan nila. Pero sinabi ko ang lahat. Ang pasensya, ang pagkakamali, ang hindi ko pakikinig, ang mga nasaktan na trabahador. At humingi ako ng pahintulot para sa construction, para sa lote, para sa lahat ng magsisira at magtatayo sa lupang iyon. Matagal akong nakatayo roon pagkatapos, naghihintay ng hindi ko alam. Tapos, naramdaman ko ang hangin. Mula sa direksyon ng puno, malamig, tahimik. Isang sandali lang. Wala nang iba. Kinabukasan, bumaling na si Junior. Susunod na araw, umayos na ang pakiramdam ni Dodong at ang iba pa. Nagpatuloy ang construction. Natapos ang project. Walang nang ibang insidente. 2 taon na ang nakakaraan. Hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang nangyari sa akin. Hindi ko masabi sa mga kasamahan ko sa opisina. Baka pagtawanan lang ako. Hindi ko masabi sa mga kliyente. Baka hindi nila maunawaan. Pero bawat bagong project, bawat bagong lote, una ko nang tinitingnan kung may punso. May matandang puno, may bagay na parang hindi dapat galawin. At kapag may nakita ako, hindi na ako basta nagpapaalis. Nagpapaalam muna ako. Kasi natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ng aking trabaho bilang engineer. Hindi lang tayo ang nakatira sa lupang ito. At ang ilan sa mga kasama natin, hindi natin sila nakikita. Pero nandoon lang sila. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.